Magandang umaga mga boss. Narito naman po tayo sa panibago nating project. Ayan po, i-share ko lang po sa inyo yung bagong dumating na project natin. Ayan. Ayan. Makikita nyo, nakapag-layout na po. Kami pala. Kasi kami nag-layout eh. So paliwanag ko lang, i-share ko lang sa inyo yung pag-layout namin ng bahay. Ang sukat po pala nito ay 6 meters by 8 meters. So, share ko sa inyo kung paano ako nag-layout at pakita ko sa inyo. Ayan. Makikita po ninyo ang kukulamper na to. Kukulamper ang ginamit kong pang butterboard. Sa pag-layout po, ang ginawa kong pag-layout, nagputol po ako nitong kukulamper na 2x3. Ang height niya ay 3 feet. Tapos nilagyan ko ito sa baba ng tulis at ibinaon. So ito po para sa mga gustong mag-layout ng bahay o makakuha ng idea, i-share ko lang po yung aking konting ng kalaman kahit pa paano makatulong sa mga nagtatanong. Putol po tayo ng 3 feet. O depende sa inyo kung anong gusto. Sa akin kasi 3 feet na 2x3. Tapos tinulisan ko yung dulo nito, binaon ko sa lupa, pinuputo. And then pagkatapos nito matibay na, bawat po corner kwadrado ng bahay meron po talagang poste. Lagyan nyo ng poste. Pero mula dito sa una, dito kayo kukuha ng pattern. Kuha kayo dito ng level para makuha nyo yung paglalagyan ng hollow block o flooring mula sa mula sa lupa na talagang yung mataas na lupa. Kumuha po kayo dito ng, yung kinuha ko dito ay 40 cm o katumbas ng 2 hollow block ang height nito. Ayan. Pagkatapos i-level mo po ito, i-level nyo itong corner na to, dalhin doon sa bawat corner ng kabahayan na patatayuan nyo hanggang doon, kwadrado. Dalhin po talaga ito ninyo hanggang katulad nito. Ito nilagyan ko na siya ng butterboard hanggang doon sa may dulo. Mapinti yan, meron doong poster rin. Tapos nilagyan ko na siya naka-level na po ito. Nilevel na yan hanggang doon, naka-level. Para meron kayong pattern ng inyong pagpapile ng hollow block hanggang saan ang taas. Kasi ang lupa, hindi natin na sure lahat ng lupa ay patag. Kung saan po yung mataas na lupa, doon po kayo kukuha ng elevation. Tulad nito. Nag-level kayo kung saan mataas na lupa, dadalhin nyo sa bawat corner. Okay po? Yan po ang pagkuha ng elevation o pag-layout ng bahay. Meron na kayong guide.
Yan ang guide nyo na kwadrado na yung inyong pinatatayong bahay. Para ma-sure nyo ang kwadrado, mula dito sa pako hanggang dun sa may corner, sukatan nyo uli ng palihis na paganon. Palihis, paikis, para ma-sure nyo na eskwala. Kapag hindi, a-adjust nyo lang po nyo yan. Ang pakong ito, adjust nyo yung corner dito tsaka yung mga pakong pinag-layout nyo ulod nito. So yan po, may pako kayo dyan, may pako kayo doon, dahil meron po tayong butterboard na nilagay. Adjust lang po yan. Katulad dito nag-adjust ako kasi di ba kukunin ito eskwela, adjust mo yan either na pakaliwa o pakanan. Ganoon lang po yan layout ng bahay. Importante unang-una may posting kayong pagkukuha ng butterboard. So yan lang po mga guys. Sa ngayon, so kinuha ko po ang luwang nito is 1 meter by 1 meter. Tapos ang height, ang lalim nito mga boss ay ang height 140 na po. Mula sa flooring, mula rito 140 yan. Para sure yung puting ko na malalim. Yan. Yan po boss, sa mga gustong makaalam o yung magtatayo ng bahay na bago lang o wala pang idea, baka makatulong po itong video na to. Importante po talaga pag nag-layout kayo, lagay nyo talaga ng poste sa corner, saka po ninyo i-eskwalahan yan. Yan po. So yun na po tayo mga guys. Kung meron po kayong natutunan, like po and share and subscribe na rin po kasi po mag-uumpisa po kami nitong layout na bahay na to hanggang sa matapos. Yan po yung aking tatlo lang po kami gumagawa. At nawa ay sa biyaya ng Panginoon ay matapos namin ng maayos, nang malusog kami sa pagtatrabaho araw-araw and secure. Okay, salamat po sa inyong lahat sa panonood and God bless you all.